Isang pinagpala pong araw sa ating lahat, mga giliw ko pong mga taga-subaybay, mga followers. Dito po sa ating programa, dito po sa ating YouTube channel, Pastor Ron Yepes. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at ganoon din po sa inyo po mga buhay. Salamat po sa inyo po mga comment, mga positive comment na patuloy ko pong binabasa. Every time na tayo po ay merong mga upload na mga videos ay talagang personal ko po lahat binabasa ang inyo po mga comment at ako po ay lalo pong nai-inspired na patuloy po talaga na patuloy pong magbahagi ng salita ng Diyos dito po sa ating programa sapagkat sa inyo po mga comment na marami na pagpapala, marami pong natututunan, maraming salamat sa Diyos at ako po ay nagiging instrumento po ito pong ating programa sa YouTube channel at pakishare na rin po yung pong ating pong mga videos para po mas marami pa po na makapanood at makapakinig. And then, pakisubscribe na rin po yung ating pong mga nanonood sa ating pong programa sapagkat isa pong malaking katuwaan na talaga pong makita ko po ang inyo pong pag-subscribe, ang inyo pong pag-share ng ating pong mga videos. Sige po, tayo po ay magsimula na po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo muna po ay sumandali na manalangin. Let us pray. Dakilat Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa oras po ito, Panginoon, ay patuloy po, Lord, na lumalapit ang inyong lingkod sa inyo. O God, Lord, patuloy po iling ko po dalangin na pangunahan niyo po at samahan ang inyong lingkod, gabayan at pangunahan, Panginoon. At patuloy po, Lord, gamitin niyo po mightily, powerfully, anointingly, O God, Lord, ang programang ito sa YouTube channel ng inyong lingkod, ang programang ito ay maging daluyan ng pagpapala at kalakasang spiritual panog. Salamat po, Lord. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise God. Okay. Mga giliw ko po mga taga-subaybay at ngayon po na mga naka-tune in po ngayon ay tayo po ay muli po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ako po ay nagagalak sapagkat lagi po kayo nandyan, lagi po kayo nakaabang sa ating pong programa. Sige po. At alam niyo po ba mga kapatid na marami pong mga tao ay negatibo po ang kanila pong pagkaunawa sa pagsunod o paglilingkod sa Diyos sapagkat marami pong mga tao, especially po yung mga magulang na meron pong mga anak at meron naman pong mga kabataan na talagang wala po talagang ibinibigay na panahon sa Diyos. Wala pong ibinibigay na time na pagsunod o paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang pananaw po ng napakaraming tao ay ito po ay pag-aksaya lang. Ito po ay pagkatapon lang ng panahon at oras. Sayang ang mga ginugugol na panahon at oras ng bawat isa na sumusunod o naglilingkod sa Diyos. Ito po ay isang napakalaking kasinungalingan. Sapagkat yan po ang ini-inject ni Satanas sa napakaraming tao sa ibabaw ng mundo na talagang ayaw na ayaw niya. Ang napakaraming tao, napakaraming babae at lalaki, napakaraming mga kabataan ay talagang sumunod o maglingkod sa Diyos. Sapagkat alam ni Satan ang magiging resulta kapag ang isang tao ay nag-decide, nagdesisyon na sumunod ng tapat o maglingkod ng tapat sa Panginoon. Kaya ayaw na ayaw niya sapagkat alam niya na mapapanoto. Alam niya na may magiging matinding bunga sa isang tao kapag ang tao ay nagpasimula na sumunod, maglingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, ito po yung ating topic ngayon sa oras nito. Akin pong pinamagatang ang dulot ng salita ng Diyos or the result of obeying God. Ano nga ba ang magiging resulta? Ano nga ba ang magiging dulot o magiging bunga sa buhay ng isang tao na talagang nagpasimula na sumunod ng tapat sa Diyos? Yan po ngayon yung ating pong mapag-aaralan. Okay, unang-una, ang kauna-unahan pong magiging resulta or magiging dulot sa isang tao na talagang tapat na susunod sa Diyos ay pagpapala at tagumpay ay mararanasan.
mararanasan po ng bawat isang tao ang pagpapala at tagumpay sa kanyang buhay. Mararanasan po ito. Ma-experience po ito ng isang taong talagang tunay na susunod ng tapat sa Diyos. Okay, puntahan po natin ang Isaiah 48 verse 18. Ito po ang sinasabi ng Diyos mula sa kanyang salita. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na dinatutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Wow, praise God. Kapag po pala ang bawat isa po sa atin ay tunay at tapat na sumunod sa kalooban ng Diyos. Nagpasimula po tayong maglingkod sa Diyos ng tapat at sumunod ng tapat sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, kung sinusunod mo lamang ang mga utos ko'y, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Kaya pala hindi maranasan ng napakaraming tao ang pagpapala sa kanyang buhay sapagkat nagpapatuloy po siyang sumuway, nagpapatuloy po siyang lumihis sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Diyos, kung sinusunod mo lamang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang pagpapala at tagumpay ay mararanasan natin. Ito'y dadaloy na parang ilog na di natutuyo. Tagumpay ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Kaya ito po ang kauna-unahan na magiging resulta, magiging dulot o bunga sa buhay ng bawat isang taong nagpapatuloy na sumunod ng tapat at maglingkod ng tapat sa Diyos. Hindi lugi, hindi kawalan, hindi pag-aaksaya ng oras ang pagsunod ng tapat at paglilingkod ng tapat sa Diyos sapagkat mararanasan ang pagpapala, mararanasan ang tagumpay sa buhay na magmumula sa Diyos. Ikalawa po na magiging dulot ng tapat na pagsunod sa Diyos or tapat na paglilingkod sa Diyos. Hindi kanya pagkukulangin sa anumang bagay. Praise God. Ito po yung ikalawa na mararanasan, ma-experience ng bawat isang tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ng bawat isang tapat na naglilingkod sa Diyos. Hindi kanya pagkukulangin sa anumang bagay sa buhay mo, sa buhay natin. Yan ang pangako ng Diyos na kanyang ipa-experience sa bawat isang tapat na sumusunod, naglilingkod sa Diyos. Ito po ang sabi ng Diyos sa kanyang salita sa aklat ng Awit 34 verse 10. Kahit mga leon ay nagugutom din. Sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang si Yahweh susundin sa anumang bagay, hindi kukulangin. Ginamit ng Diyos na halimbawa ang mga leon. Ang mga leon po, sila po yung tinatawag na the king of the jungle. Sila po yung hari ng kagubatan. Sila po yung kinatatakutan sa lahat ng uri ng hayop. Sila po yung hari. Sila po talaga yung mababagsik na mga leon. Pero sabi po ng Diyos, kahit yung mga leon ay kinukulang din sa pagkain. Kahit mga leon ay nagugutom din. Pero pinatunayan ng Diyos. Kahit yung mga leong ito na mababagsik, malulupit, malalakas ang kanilang mga pangil, bisig, pero dumadanas din sila ng kagutuman kahit sila yung hari ng kagubatan. Pero sabi ng Diyos, ngunit ang sinumang si Yahweh ay susundin sa anumang bagay ay hindi kukulangin. Praise God. Kaya po ito yung ikalawa na mararanasan. Magiging dulot ng bawat isang tapat
na sumusunod, naglilingkod ng tapat sa Diyos. Kaya po, I challenge you, kapatid, magpatuloy po tayong sumunod ng tapat sa Diyos. Magpatuloy lang po tayong sumunod at maglingkod ng tapat sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang may sabi, ang bawat isang tapat na sumusunod sa Kanya ay hindi niya pagkukulangin sa anumang bagay sa Kanyang buhay. Always God provide sa lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay. Mamamangha ka, magugulat ka sa mga panahon na meron tayong pangangailangan. Pero tapat ang Diyos. Gagamit at gagamit siya ng kaparaanan para maging daluyan ng mga pangangailangan ng bawat isang tapat na sumusunod sa Kanya. Ganyang kabuti ang Diyos. Sa bawat isang tapat na naglilingkod, sa bawat isang tapat na sumusunod sa Panginoon, gagamit siya ng instrumento para idaloy sa ating mga buhay ang ating iba't ibang uri ng pangangailangan sa ating buhay, sa ating pamilya, sapagkat tapat ang Diyos sa bawat isang tapat na naglilingkod, sumusunod sa Kanyang kalooban. Praise God. Hallelujah. Ikatlo po na mararanasan ng bawat tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ng bawat tapat na naglilingkod sa Diyos, iingatan ka at hindi mo mararanasan ang magdaho. Wow! Yung guidance, yung protection, yung provision ay mararanasan po ng bawat isang tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Naglilingkod sa Diyos, iingatan ka niya, puproteksyonan ka niya, at hindi mo mararanasan ang magdaho, maghirap, magdalita. Praise God. Hallelujah. Ano po ang sabi po sa Awit 37 verse 18 to 19? Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minanay di nababawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdaho. Praise God. Hallelujah. Yung guidance, yung protection. Kahit dumating yung great famine, kahit dumating yung kagutuman, yung kahirapan sa buong mundo. Pero ang pangako ng Diyos, kahit naghihikahos ang panahon, ang kapaligiran, pero mararanasan ng bawat isang tapat na sumusunod sa Diyos, hindi sila magdarahop. Why? Sapagkat ang Diyos ang may pangako. Siya ang bahalang patuloy na mag-provide ng lahat ng pangailangan. Ipoprovide niya. Marami siyang po pwedeng gamiting instrumento sa bawat isang tapat na naglilingkod at sumusunod ng tapat sa Diyos. Yung pag-iingat, hindi niya paghihirapin, hindi kailanman magdadahop ang bawat isang tapat na sumusunod sa ating Panginoon. And then last point, ang magiging resulta sa bawat isang tapat na sumusunod sa Diyos o naglilingkod, ikaapat, buhay mo ay uunlad at laging pagpapalain. Praise God! Yung buhay ng bawat isa po sa atin na tapat na sumusunod sa Panginoon ay mararanasan po natin ang prosperity life, ang abundant life. Pauunlarin ng Diyos ang ating buhay. Pagpapalain ng Diyos ang ating mga buhay kapag tayo patuloy na tapat na sumusunod, naglilingkod sa ating Panginoon. Anong sabi ng Diyos sa kanyang salita? Awit 128 verse 4, ang sinumang kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Praise God! Ang sinuman. Ang sabi ng Diyos, ang tinutukoy ng Diyos ay hindi lahat ng tao ay pagpapalain niya. Hindi lahat ng tao ay pauunlarin ng buhay. Ang sabi ng Diyos, ang sinuman na kay Yahweh ay buong pusong sumusunod, naglilingkod ng buong puso at buong katapatan, ang sinuman, sabi ng Diyos, buhay niya ay pauunlarin. Buhay niya ay laging pagpapalain. Praise God.
Kaya ito po yung sinasabi ko po sa inyo mga kapatid na malaking kasinungalingan na kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, kapag ikaw'y tapat na sumunod sa Diyos, ay parang ikaw ay nag-aksaya lang ng buhay at oras at panahon sapagkat wala tayong mahihita. Ito'y isang malaking kasinungalingan. Ito po ang malaking katotohanan na kapag tayo'y tapat na sumunod sa Diyos, tapat na naglingkod sa Diyos, ang Diyos ang nangako, buhay niya ay pauunlarin at laging pagpapalain. James chapter 1 verse 25, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gagawin. Kapag tayo po hindi po nanatiling tagapakinig lamang, bagkus sa lahat ng ating napapakinggan na pag-aaralan na salita ng Diyos, mga aral mula sa Diyos, mula sa Kanyang salita. Ito'y ating inia-apply, ito'y ating ipinamumuhay. Iyan ang mga taong pagpapalain ng Diyos sa lahat ng Kanyang gagawin. Praise God! Kaya po, napakapalad ng bawat isang taong mula noon until now ay hindi nagbabago, consistent na sumusunod, naglilingkod ng tapat na may kapakumbabaan sa harap ng Diyos. Ulitin ko po, ang ating topic, ang dulot ng pagsunod sa Diyos. Ano po ang mga bunga? Number 1, pagpapala at tagumpay ay ating mararanasan. Mga kapatid, lahat ng tao, lahat tayo nais natin pagpalain ng Diyos. At lahat tayo gusto po natin magtagumpay sa buhay. Pero, ito po pala ang sekreto. Ang sumunod ng tapat, maglingkod ng tapat sa Diyos, ang pangako ng Diyos, pagpapala at tagumpay ay ating mararanasan. Ikalawa, hindi kanya pagkukulangin sa anumang bagay. Kapatid, hindi kanya pagkukulangin. Patuloy na ang Diyos ang nangako na ipoprovide niya. Siya ang patuloy na magsusupply sa lahat ng ating pangangailangan sa buhay. Pangatlo, iingatan ka niya at mararanasan at di mo mararanasan ang magdaho. Yung pag-iingat at hindi tayo magdaraho, hindi tayo maghihirap sapagkat ang pangako ng Diyos sa bawat isang tapat at naglilingkod ng tapat sa Diyos, ang pag-iingat at kailanman siya ang patuloy na magsusupply sa lahat ng ating pangailangan para hindi natin maranasan ang magdahop sa ating pong buhay. And then last, buhay mo ay uunlad at laging pagpapalain. Praise God. Salamat sa Diyos sapagkat ang tunay na susi ng isang buhay na maunlad, pinagpala at patuloy na pinagpapala ng Diyos ay ang tapat na pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, kung ikaw ay tinapos mo ang mensaheng ito, ako'y naniniwala na kapag itong mensaheng ito ay tumimo sa puso mo, ipinamuhay mo, congratulations. Patuloy kang iingatan, pagpapalain, magtatagumpay ang iyong buhay. Hindi ka magdaraho, lagi kang pagpapalain ng Panginoon at pauunlarin ng Diyos ang iyong buhay. Kaya sa oras ito kapatid, pumikit ka, tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa oras na ito, Father God, at patuloy po, Panginoon, Lord, ay hindi ko po dalangin, Panginoon, na sa bawat isang nakikinig at nanonood ngayon sa programang ito, gumalaw kayo't kumilos sa kanilang mga buhay, pagpalain niyo po ang mga buhay nila, Panginoon God, Lord, i-bless niyo po ang mga buhay nila, even po yung kanila po, Panginoon God, Lord, mga mahal sa buhay. Hiling ko po dalangin, Father God, na patuloy po, Lord, patatagin niyo po kanilang pananampalataya, paluguin niyo po kanilang pananampalataya, at maranasan po nila, Panginoon o God, ang kasabikan, ang katapatan sa pagsunod sa inyong kalooban, at patuloy po nilang magamit ang kanila po mga buhay at talento upang kayo tapat na paglingkuran at sundin ang buong katapatan at buong kapakumbabaan. Nalayan ko po, Father God, na patuloy po, Lord, na maranasan po nila ang inyong pong pagsama at pag-iingat, ang inyong mga pangako, Panginoon God, patuloy po, Lord, dumaloy sa kanilang mga buhay
buhay, even po sa mga pamilya po nila. Lord, kung meron man po ngayon, Lord, na meron po mga sakit karamdaman, pisikal, spiritual, kapatid, ipatong mo iyong right hand sa iyong parte ng katawan na may sakit at ipagpipray ko, kapatid, manampalataya ka na walang bagay na mahirap sa iyo. Kapatid, sa oras nito, manampalataya ka na kayang-kaya kang pagalingin ng ating Panginoong Jesus. Lord, kayo po yung great doctor. Kayo po yung great healer. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, Lord, we are praying, Father God, Lord, healing and miracles ay patuloy ko pong dinideklara na mararanasan ng aking kapatid ngayon na tunay nga po, Lord, na sumasampalataya at naniniwala sa himala at kagalingan na magmumula po sa inyo, Panginoon Kristo. By the power of the Holy Ghost. Lord, salamat, Panginoon, O God. I claim it and I declare, Panginoon, Lord, yung kagalingan, yung himala, Lord God, ay ngayon po'y patuloy po, Lord, na gumagalaw sa buhay po ng aking kapatid nito. Salamat po, Lord, Panginoon, sa kagalingan, sa himala na ipinaranas niyo po, Lord, Panginoon, sa akin pong kapatid na naniniwala na nanampalataya sa inyo pong kapangyarihan. Salamat po, Lord. Patuloy, yung mga may problema, yung mga may pagsubok, panugad, may mga kabigatan, O God, Lord, emotionally, mentally, physically, O God, hiling ko po dalangin, Lord. Patuloy niyo po silang bigyan ng kapanatagan, kapayapaan, kagalakan, O God, Lord. Tibay ng pananampalataya, Panginoon God, patuloy pong dumaloy sa puso't isip ng aking mga kapatid. Maranasan po nila, Lord God, ang isang buhay na ganap at kasiyasiya, isang buhay na pinagpala, Panginoon God, isang buhay na puspos ng pananampalataya at pag-asa at pagtitiwala, Panginoon God, Lord, sa inyo. Salamat po, Lord, Panginoon. Ito po ang aking panalangin, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God richly bless you, mga kapatid. At muli po, ito po si Pastor Ron Yepes. Kung di pa po kayo nakasubscribe, ay ako po yung nakikisuyo. Mag-subscribe na po tayo at pakishare na rin po natin yung ating po mga videos every time po na meron po tayong mga bagong mga upload na videos. At yun din po mga dati po natin mga upload na videos ay pakishare nyo rin po sa inyo po mga Facebook account upang mas marami pa po mga tao sa buong mundo ang mapagpala at mabless sa ating pong programa. God bless you po at muli po pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. God bless you. Amen and amen.